MF9-B YTX9-BS Motolite motorcycle batteries. Ginagamit ito sa motor na Ninja ZX6R. Ito po ang best size na battery para doon sa motor na nabanggit ko. Magandang klase na po ito. Ayan o. Good day, Kamaster! Welcome back to our Bat Expert PH. Narito na naman ang iyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito ay magbibigay ako ng tips, ideas, and advice patungkol dito sa motorcycle battery. So, meron tayong battery dito na MF9-B or YTX9-BS Motolite. Ayan po. So, ang size sa battery na ito ay ito na po, MF9B, wala nang iba. Ito ay 9 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na magtutubig pa kasi ang battery na ito ay ready to use, nakadesign sa maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, papalitan na ng panibagong battery. So, yan. So, ang tanong ng karamihan, saan nga po ba motor yan ginagamit? So, sasabihin ko po sa inyo, ang battery na ito ay ginagamit sa Ninja ZX6R, Ninja 400cc, Z1000. Ginagamit po ito na battery. Base size po ito para sa mga naka-big bike na motor. So, kapag bibili kayo sa Motolite, ito na po, rekta o direct na kayo. Sasabihin nyo po na meron kayong battery na MF9B para doon sa motor na kung ano mang meron kayong motor. Ayan po. So, kapag bibili kayo ng ganitong battery brand new, ito po na battery ay brand new ha, brand new. Bagong-bago po ito na battery. So, kailangan nyo muna ipapatest sa nagbibinta ng battery o sa battery shop. Kahit anong klaseng tester o multimeter tester o battery analyzer, much better ganito, tulad nito, battery analyzer po ito. So, kakabit natin dito sa positive at dito sa negative. So, ayan. So, as you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12.3 or 12.30 volts ang reading sa voltahe ng battery na ito. So, kapag ganyan ang reading niya, bumaba siya, 12.29 na lang. So, hindi po yan sapat. Hindi po yan kaya mapa-start ang motor. Pero, nakadepende pa rin. Kung mataas ang CCE nito, ibig sabihin ng CCE, cold cranking amps or cold cranking amperes, kaya pa rin niya mapa-start. Kahit ganyan ang voltahe niya. Pero hindi po yan advisable na ikakabit nyo agad sa motor nyo porket nakakita tayo ng 12 volts something. Yan. No. Huwag po natin gawing habit yan. Kasi kalaunan yan, pag magkabit kayo ng ganito ang voltahe, alanganin sa voltahe, hindi talaga siya totally na full charge. Ilang buwan lang, 3 months pa lang, magdi-discharge na po itong inyong battery. Yan, natatanggal. Tatanggal to. So, ayan. Magdi-discharge po itong inyong battery. Tapos sabihin natin na, oh, Motolite, original battery, ba't nalubat agad? Kasi po, bago kasi dapat ikakabit nyo sa ating kanya-kanyang motor, dapat po full charge yan. Dapat as much as possible 12.6 to 12.8 volts para masabi natin full charge ang isang battery. So, sana nag-gets nyo po ang ibig kong sabihin. So, ito, isisilipin natin yung kanyang tinatawag na CCE at saka state of health. Healthy baga ng battery. Battery test, regular flooded, CCA. So, masyado mataas yung 70 ampere. Babaan natin. 40 lang, 40 ampere lang. Yan. Then, testing. So, ayan, titigan natin. So, pansinin natin. Nakalagay dito ay good recharge. Ang kanyang CCE, ibig sabihin ng CCE, cold cranking amps or cold cranking amperes, yung bugso baga ng kuryente na dapat
mataas to, itong CC na 125cc. Dapat mataas yan. Para pag start ng susi natin sa ating motor, one click, hindi siya mag tika-tika. Pero ito, okay pa naman yung CC na yan. Mataas po yan kasi ang minimum na CC ng battery bago ma-start ay 65 to 75 CCE. Pero ito mataas po. Din ang kanyang SOH, state of health ay 100%, SOC, state of charge ay 43% na lang. Ayan no, sobrang baba niya no. Resistance ay 24.24, so good recharge pa rin siya. So nagpapahiwatig na itong battery na ito ay good naman siya. Kaso nga lang, kailangan nating idadaan or kailangan nating i-charge sa battery charger kasi hindi po siya sapat ang kanyang voltahe. Yan, 12.2, 26 volts lang oh. Hindi po yan sapat. Yan ang pinaka-tips ko sa inyo. So tanggalin na natin yan. So ayun, alam nyo na po kung ano ang fit kasya dyan sa mga kanya-kanya nating motor. Ulitin ko po, kapag ka naka Ninja ZX6R, Ninja 400, Dominar 400 at C1000, ito na po ang battery na bibilhin nyo. MF9-B Motolite. Ayan po. Titigan ng mabuti. Ito yung pinaka-itsura niya. Ayan. Itsura niya yan. Ayan. Medyo malaki na siya na battery. Kung titingnan natin sa camera, maliit lang. Pero medyo malaki na to sa personal. Ayan. Medyo may kabigatan na rin to. Ito talaga ang fit na battery para sa Ninja ZX6R, Ninja 400, Dominar 400 at Z1000. Ito po. So yun, pabalik-balik na po. Ulit-ulit na tayo. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Bat Expert PH. See you our next video. Bye!